Isang mapagpalang araw po sa ating Panginoon at sa ating lahat. I'm Andrea Raya po and nandito po ako para po i-share yung natutunan ko po ngayon sa ating daily devotion with Pastor Asal. So, yung concept po natin today is demons. So, demons are evil angels who rebel against God and now actively work against His kingdom. They deceive, tempt, and seek to destroy, but they remain under God's sovereign control. While their influence is real, they cannot overcome. Those who are in Christ, believers are called to stand firm in faith, knowing that Jesus has already defeated the powers of darkness through His death and resurrection. So, yung mga demon po ay masasamang anghel po na nagrebelde laban po sa ating Panginoon at ngayon po ay gumagawa ng masasama laban po sa kanyang kaharian. Nililinlang, tinutukso niya po at sinisira nila yung mga tao, pero nasa ilalim pa rin po sila ng kapangyarihan ng Diyos. Totoo po yung kanilang mga panunukso, pero hindi nila kayang talunin yung ang mga nakay Jesus. Ang bawat mananampalataya po ay tinawag na manindigan sa pananampalataya dahil po napagtagumpayan na ni Jesus ang kadiliman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa Ephesians 6:12 po, ating Bible verse today is sabi po dito, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark and world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Sa Tagalog po, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo po, kundi po laban sa mga pinuno, laban sa may mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan hindi po nakikita na nagahari po sa sanlibutan. Sa kadilimang ito po, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. Sa ating teaching po ngayong araw, first teaching po natin, demons are real and active. So, totoo po ang demons at active po sila sa mundo. Hindi po sila alamat or kwento-kwento lang. Gumagalaw sila sa paligid natin. Naghahanap po sila ng paraan para guluhin po yung buhay ng tao and adlangan po yung mga plano ng Diyos para sa atin. Second is demons deceive and lead people astray. So ang mga demons po ay eksperto sa paglilinlang at panliligaw. Gawain po nila lahat para ilayo po tayo sa presensya ng Diyos. Gamit po yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Yung lust of the eyes po, yung maganda sa paningin natin, pero masama pong gawain. Ganun din po yung lust of flesh, masarap sa laman, pero makasalanang gawin. And yung pride of life po naman is naghahangad tayo ng papuri sa ibang tao, kayabangan, mga ganun po. And number 3 is, demons have no authority over Christians. So, walang kapangyarihan ang mga demonyo sa mga tunay na Kristiyano. Na dahil po kay Jesus, hindi nila tayo kayang alipinin o sirayan. May kapangyarihan tayo sa pangalan ni Jesus Cristo, kaya hindi natin kailangan matakot sa mga demons, sa mga demonyo. Ang mahalaga po ay manatili tayong malapit sa Diyos at lumaban po tayo gamit ang salita ng ating Panginoon. Sa ating application po ngayong araw, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? First application po is, flee from temptations and devil's scheme. So, layuan po natin yung mga tukso and yung mga bitag po ng demons. Huwag po natin subukang lumapit sa kasalanan kasi kahit maraming maliliit sana kasalanan, umiwas po tayo sa mga sitwasyon pa din. Magpahina po ng pananampalataya natin sa Panginoon at magpalayo po sa atin sa Diyos. Second is, attack Satan's territory through the gospel. So, sugurin po natin ang territory ni Satanas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Huwag po tayong manatili, tahimik or neutral lang kasi wala pong ganun. Ibahagi po natin ang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig ni Jesus sa iba, na kapag mas may nakakilala kay Kristo, nawawalan po ng kapangyarihan ang diablo po sa kanilang buhay.
Number 3 po, live the truth as a defense against Satan lies. So, mamuhay po tayo ayon po sa katotohanan bilang protection po laban sa kasinungalingan ni Satan. Huwag po nating hayaang linangin po tayo ng mundo o ng mga maling katuruan. Patuloy po nating pag-aralan yung salita ng Diyos at sundin po ito para hindi po tayo madaya ng kaaway. At yun lamang po ang aking natutunan sa ating daily devotion. Maraming salamat po and God bless us all.